So medyo kailangan mo nang mag-rest. Kaya ang request ko, and I know Dr. William will agree, yung iboboto nyo kay Dr. William, pwede nyo naman ibibigay na lang sa akin. And of course, vote straight sa PDP Laban, of course. Si Pastor Kibuloy kay taga-Davao Manjud ko, no question yun na si Pastor Kibuloy. Bata pa ko, sige na kong tanaw sa TV. Nanonood ako ng TV. Ang sabi ni Pastor Kibuloy, itong lugar namin damuhan. Pero balang araw, magiging syudad ang lugar na to. Yan sa Buhangin, di ba? Sa Diversion Road. Damuhan yan! Damuhan yan! After a few years, naging airport, naging syudad. Kaya nung nakita kami ni Pastor Kibuloy, nagbisayakin ko niya, naging si MJ ato, niyo ko, Pastor, nakita kita ka sa TV. Ingunin mo ang kasagutan na imong syudad. Nahita mo yun na, Pastor. And he said, Doc Mata, you will be in my program sa SMNI. And in-announce niya sa TV, may doktor na tayo sa SMNI. Q&A for help. In-announce nun ni Pastor Kibuloy before everything of these things happened. Kaya kailangan natin si Pastor Kibuloy, talagang ilagay po natin siya doon. Dahil kung ang kasagutan, ang damuhan ay naging syudad, kaya niya maging first world country ang Pilipinas. Yes! Malapit po ako kay PRRD dahil ako po ang doktor ng kanyang anak, si Kitty. Nung baby pa, pumupunta ako sa bahay niya, tinignan ko yung bibig niya. Tapos, kasi may lagnat, sabi ni PRRD, kung sa'yo problema, Dok, lumas, Mir. Ingon pa ko. Kuha kayong tingam na. Ingon pa ko. So, ingon na si Mir. Pila may damage na to niya, Dok. So, I mean, Mayor still even wants to pay pa, no? But it's an honor to of service to you. So, habang lumalaki si Kitty, bumabalik kami sa bahay with my wife para mag-check up. And of course, hindi nakakaalam, ako po ay isang tesoro, kaya po ang pangalan ko pala is Mata Doc Marites. Alam niyo ba yun? Yes! Marites means Mata Richard Tesoro. Marites. Pwede ba para ma-record? Marites! Okay. Tess is tesoro. Si Senator Bongo is a tesoro. Alam niyo ba yun? So, yung first cousin ko po, si Ate Jo, is ang mama ni Senator Bongo. Kaya yung mukha namin, nalilito yung mga tao. No? So, may malaki yung resemblance. But for me, being a doctor running for Senate, I would like to focus on health. Kailangan libre ang primary care. Bakit mahal ang mapatsina? Bakit mahal ang gamot? Bakit mahal ang laboratory? At tayo na lang masira ang kidney para magpa-dialysis. Sa buong mundo, marami ng libre or discounted. Wala kasing pera ang Pilipinas. Ano wala? Ang daming pera sa ayuda. Binibigyan ng tao walang sakit. Tapos yung may sakit walang pambayad. Yung dapat binibigay sa ayuda para sa mga wala. Pag-because sama, hindi na ako natuloy. But ganyan naman, gusto ko na ipantay sa inyo yung aking mensahe, yung aking video message na unang-una, from the bottom of my heart, I would like to thank everyone. Lahat ng OFW sa buong mundo, particularly na dyan sa Hong Kong, sa inyong pagtulong sa akin yung last 2019 election, tayo po ay number 1 sa OFW votes. Sa lahat po ng bansa, sa buong mundo, tayo po ang number 1 sa OFW votes. Kami mo lang isang bansa kung saan tayo ay naging number 4. At kung the rest number 1 po tayo, ang
coach, ang inyong lingkod na si Senador Bato ay number 1. Kaya ako po nagpapasalamat at alam ko po ang dahilan bakit ninyo ang ginawang number 1. Dahil po sa inyong pag-alala sa inyong mga mahal sa buhay, inyong mga anak na naiwan dito sa Pilipinas, na pakiramdam niyo po ay sila po ay safe na safe sa pinagbabawal na gamot nung tayo ay chipinte dito sa ginawa namin ni Pangulong Rodrigo Duterte na war on drugs. Kaya po binigyan niyo ako ng napakalaking mandato at huwag po kayong nalala. Kapag ako po'y nakabalik, itutuloy ko po yung laban na yan. Dahil alam ko, yung laban na yan ay napaka-importante po. I did not elaborate. Alam mo yung sitwasyon ngayon nito, nandyan na naman sila, bumalik na naman yung problema sa droga. At ipagpatuloy ko ang aking buhay po ay nakasulat na dito sa aking advokasya laban sa illegal na droga. Kaya, huwag po kayo mag-alala, sagot po kayo, itagaan niyo sa bato. Maraming salamat. Maraming salamat.